Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, good day po sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po muli sa atin pong pag-aaral at ako po ay excited po muli na magbahagi sa inyo sa ng Panginoong Diyos and purihin ng Panginoong Diyos, and as time goes by ay patuloy po na pinagpapala po ang atin pong programa, and we are now in the lesson number 19. Atin po pag-aaral po o lesson po ngayon ay medyo malalim na pag-aaral mga kapatid, pero wala pong malalim na knowledge na hindi po kayang i-reveal sa atin ng Banal na Espiritu. So I am praising God sapagkat lahat po ng mga prophecy at mga understanding sa Bible ay pinapaunawa po sa atin. So once again, welcome. I hope and I pray na sa mabuting kalagayan po kayo with you and your family and loved ones habang kayo pinanonood at nakikinig po natin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito. Once again, welcome. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na mapag-aralan ng ang inyong salita. Salamat po sa pagsama at gabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi ng lahat po ng salitang lalabas sa aming mga labi ay mula sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming maibibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at ma-apply po sana nila ang kanilang mga natututunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nalalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na pinagdadaanan ng bawat isa. Kayo po ang nakakabatid ng mga ito. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kami na maging good steward sa mga blessings na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tutungo na po tayo sa ating pag-aaral sa bagong leksyon na may pamagat na tamang panahon sa pagpapahayag ng propesiya. Ihanda mo ang iyong sarili dahil ngayon ay i-explore mo na ang pinakamahabang panahon na propesiya sa Biblia. Isa sa perpektong hinulaan ay ang unang pagdating ni Jesus at ang oras ng kanyang kamatayan. Sa gabay pag-aaral number 16, nalaman natin na ang Diyos ay may napakahalagang mensahe na dapat marinig ng mundo bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang unang bahagi ng mensaheng ito ay nananawagan sa mga tao na sambahin ng Diyos at walhatiin siya dahil dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Ayon sa Pahayag chapter 14 verse 7. Sa Daniel Kabanata 8 at 9, inihayag ng Diyos ang petsa kung kailan magsisimula ang kanyang huling paghatol. Gayon din ang makapangyarihang makahulang ebidensya na si Kristo ang Mesayas. Kaya walang ibang propesiya sa kasulatan ang mas mahalaga. Ngunit kakaunti ang nakakaalam nito. Ang iba ay ganap na hindi maintindihan ito. Mangyaring basahin ng Daniel 8 at 9 bago simulan ang gabay sa pag-aaral na ito at hilingin sa Espiritu ng Diyos na gabayan ka sa pag-unawa sa kamanghamanghang propesiya na ito. Sa unang tanong, sa pangitain nakita ni Daniel ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay na tumutulak sa kanluran, hilaga at timog at sinasakop ang bawat halimaw na makakasalubong niya. Ito ay makikita sa Daniel chapter 8 verse 3 and 4. Ano ang sinisimbolo ng hayop na ito, Pastor? Ayan. Para po sa pong unang katanungan mga kapatid, and before we answer that for the first question, ang atin pong topic po ngayon, by the way mga minamahal na mga kapatid, ay ito po ay mixture ng atin pong mga napag-aralan na pong mga previous topic. Like for example, study guide number 15 and study guide number 17. I think, yeah, there are some chunk or knowledge from that study guide na atin pong somewhat marireview po ngayon. But the main purpose of this lesson number 19 is to study in this prophetic
days or years. Sapagkat sa Bible po mga kapatid, huwag po kayong confuse. When the Bible, in terms of prophecy ang pag-uusapan, year and day principle are the same. So ibig sabihin, when the Bible told us 2,300 days, yun po ay 2,300 years. Ayon po yan sa Ezekiel chapter 4, verse 6. Sapagkat ang Bible po ay meron pong ganun po tinatawag na day and year principle. So para magkaliwanagan po tayo sa lahat mga kapatid, na lahat po ay meron pong connections. However, kung inyo po naalala mga kapatid, noon pong atin pong pag-aaral, doon po sa study guide number 15, we talk about the beast. Doon po sa 4 na beast at yun pong yung little horn. But this time, as a sort of review, atin po siyang pag-aaralan po muli. Na ang tanong po kasi ay, sino po yung nakita po na ni Daniel at ano pong sumisimbolo doon sa ram or sa tupa na lalaki, okay? Ito pong answer po mga kapatid, mga kaibigan. Listen to this. The ram is a symbol of a former kingdom of Medo-Persia, which was also represented by the bear of Daniel chapter 7 verse 5. Okay po? So yung ram po ay naka-indicate po doon o sabihin po noon ay yun pong Medo-Persia. So anong kinalaman niya po ngayon po mga kapatid? Listen to this. The prophecies of the Bible books of Daniel and Revelation follow the principle of repeat and expand. Ano po itong repeat and expand? Which means they repeat prophecies covered in earlier chapters of the book and enlarge upon them. So, noong yun pong chapter 7, ay meron na pong 4 na mga beast po doon which represent 4 kingdoms. Ano yung una? Lion. Pangalawa yung bear. Pangatlo po yung pong leopard. At pang-4 po yung dreadful beast. Yun pong lion, Babylon. Yun pong bear, yun po ay ang Medo-Persia. Ang pangatlo po ay ang Greece, yung leopard. Tapos yung pang-4 po ay yung Rome. Yun po ang nakapaloob sa Daniel chapter 7. Ngunit inulit po, hindi po binago. Inulit po, kasi nga po, yun po yung principle po ng tinatawag po natin na repeat and expand. Inulit, however, and expand. Jesus Christ Himself, na siya po yung nagministeryo mga kapatid, sa kanyang mga parable na hindi medyo naunawaan po ng kanya pong tagapakinig, kanya pong inuulit at ini-expand. So the purpose of this lesson number 19 is to expand doon po sa prophecy about po doon sa Daniel chapter 7. However po, when I say however, ay meron pong mas malalim na pag-aaral sapagkat meron pong binanggit po doon na petsa or mga petsa na worthy po natin pong pag-aaral po ngayon. So, sabi po dito, this approach brings clarity and certainty to the Bible prophecy. So, don't forget mga kapatid, upon studying once again sa ating pong lesson number 15, ngayon po ay lesson number 19 na po tayo, muli po nating sasariwain at mas lalo pang i-expand at lalaliman at magkakaroon po tayo ng specific na pag-aaral po ngayon na I believe with all my heart na may kinalaman po sa atin pong kasalukuyang kalagayan sa atin pong sanlibutan. Salamat po, Pastor, sa ikalawang tanong. Anong kapansin-pansing hayop ang sumunod na nakita ni Daniel? Pastor? Ayan. Kung ang una po mga kapatid na nakita po ni Daniel ay yun pong ram. Okay? Saan nga po yung nag-represent mga kapatid? Sa Medo-Persia. Ang pangalawa po niya nakita ay walang iba kundi atin pong basahin. Daniel chapter 8. And by the way mga kapatid, ito pong lesson po natin number 19 ay nag-aaral po, nakafocus po tayo sa Daniel chapter 8 and Daniel chapter 9. Dalawang chapters po mga kapatid. So let's read Daniel chapter 8 verse 21 and 22. Ito po yung pangalawang hayop po na nakita po ni Daniel sa kanya pong pangitain. Yun po yung sa 20, yung lalaking tupa, okay, yung ram. 21, at ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing. Kanina po lalaking tupa, this time lalaking kambing. Ay siyang hari sa Gresya at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. At tungkol, verse 22, sa nabali sa dakong tinayuan na 4, ay 4 na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa.
ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, ano pong nakita po mga kapatid ni Daniel sa kanyang pangalawang pangitain. So, next in Daniel's vision, a male goat with one huge horn appeared. Para siyang para siyang unicorn na although hindi po totoo po ang hype na unicorn, pero parang ganoon na po nga po. Sa gitna ang kanya pong sungay. Okay, di ba ang kambing ay supposedly dalawa kanyang sungay, but this time isa po ang kanyang sungay. So, traveling at great speed, he attacked and conquered the ram. Yung lalaking tupa na nakita po ni Daniel sa kanyang pangitain, inatake niya po. Inatake po ng kambing, okay? So, then, by the way, don't misunderstand us while discussing this topic. This is not a battle of, hindi po ito away ng mga hayop. Ito po ay away ng mga kaharian sapagkat ang mga hayop pong minabit po dito ay kaharian po ang kanya pong sinisimbolo. Okay po? So, he attacked and conquered the ram. Natalo niya po. Then the great horn was broken off and four horn arose in its place. Nawala yung malaking sungay. Tapos, napalitan po ng apat na mga sungay. So, the male goat symbolizes the third kingdom of Greece. Yun na po ang Gresya po. And the huge horn symbolizes Alexander the Great. Yun po yung pala yung horn na yun na malaki, si Alexander the Great po wala yun. Tapos yung pumalit na apat na mga sungay, and of course, we all know in the story na si Alexander the Great ay pinalitan or may sumunod po sa kanya ng mga four generals po na ng kanyang kaharian, na kanyang pong imperyo. So, in Daniel chapter 7 verse 6, these four kingdoms were represented by the four heads. Yun pong four heads ng leopard, kung inyo po maalala, sa Daniel chapter 7, ayun po ang kanya pong sinisimbolize. So, para po sa pangalawang katanungan, yun pong hayop na iyon, na kambing, ay walang iba kundi ang imperyo ng Gresya. Salamat po, Pastor, sa ikatlong tanong. Ayon sa Daniel chapter 8 verses 8 and 9, isang maliit na kapangyarihan ng sungay ang sumunod ng lumitaw. Ano ang kinakatawan ng maliit na sungay? Pastor? Ayan. So, the next part mga kapatid, okay? Tapos na po tayo doon sa Gresya. So, the little horn, kung inyo pong maalala po again, yung study guide number 15 po natin, is representing that small city, though small, but so powerful. Yun po ang tinatawag na little horn. Okay po? So that represent the Rome. And we discussed that on the topic mga kapatid about sa papacy. Bakit po siyang binansagan ng makapangyarihan? Sapagkat yung little horn po na yun ay meron pong bibig, may mata, and then he was trying to change times and laws. So, hindi ko na po siya expand mga kapatid. So, please, review nyo na lang po yung atin po mga previous na mga videos po or mga discussion about that. So, some have suggested, meron po mga ilan po na suggested that it represent Antiochus Epiphanes. So, siya po ay isa po sa mga powerful that time. Seleucid king who ruled over Palestine in the 2nd century before Christ and who disrupted the Jewish worship services. Others, including most leaders of the Reformation, have believed that the little horn represent Rome in both its pagan and papal forms. So mga kapatid, let's examine po the evidence. Sino po yun pong little horn po na yun? Okay? So, at saan po siya nagsimula? So in harmony with the prophetic rule of repeat and expand, Rome must be the power represented here because chapter 2, yun pong panaginip po ni Haring Nebuchadnezzar, and chapter 7, yun naman yung panaginip po ni Daniel about the four beasts, mga kapatid, points to Rome as the kingdom that follows Greece. Of course, ito po ang kaharian po, ika-fourth kingdom. Yun po, walang iba kundi ang Roma. Okay? Also establish the fact that Rome in its papal form will be succeeded by the kingdom of Christ. So after po, ng 10 divided kingdoms, yun pong bato na pumukol po doon sa imahe, na sumira po sa imahe, so walang iba kundi ang kaharian po ng Panginoong Jesus. So the little horn of Daniel chapter 8 fits this pattern exactly. It follows Greece, and it's finally supernaturally destroyed, broken without hand. Yun po yung kaharian po ng Panginoon. So next mga kapatid, Daniel chapter 8 says that with the Persians would become great, the Greece very great,
and the little horn power exceedingly great sa verse 9. Nice ko pong basahin sa inyo mga kapatid, yun pong 8 and 9 ng Daniel chapter 8. Sabi po dito, at ang lalaking kambing ay nagmamalaking mainam at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali at kahalili niya ay lumitaw ang apat na marangal na sungay sa dako ng apat na hangin ng langit. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. So, naging very great po siya because it is prophecy fulfilled. Okay? Next po mga kapatid, Rome extended its power to the south. Yun pong extension ng power po ng Roma na extend niya po sa timugan, walang iba kundi yun po kaharian ng Egypto or Egypt. The east, yun po yung Macedonia, and the glorious land, Palestine. Sa kalukuyan po, precisely the prophecy predicted sa verse 9 din po. So, no major power than Rome fit its point. So, yun pong verse 9 na nag-expand ng kanyang power sa history po ng ating pong sanlibutan, wala pong ibang aakma po doon, kundi na kapangyarihan po na ikaapat na imperyo, walang iba kundi ang Rome. So, ano pang ibang katibayan? Ito po ay Roma. Pang-apat, okay? Only Rome stood up against Jesus, the Prince of Hosts. Sapagkat nandoon sa loob ng Roma ang isang claiming to be a substitute of God headed by the Pope. Okay? Ito po ay sa pong patunay and then hindi lang po siya nag-blasphemy against the Most High, kundi kanya pong binago yung laws, times and laws. So mga kapatid, mga kaibigan, so yun po ay nagpapatungkol po walang iba kundi sa pang-apat na kaharian, ang Roma at ang sistema sa loob po nito na tinatawag po na papasing ang pinapatungkulan po ng question na ito mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ikaapat na tanong. Ipinapaalam sa atin ng Daniel 8 na ang maliit na kapangyarihang sungay na ito ay lilipulin din ang marami sa mga tao ng Diyos. Makikita ito sa talatang 10, 24 at 25. At isa sa walang bahala ang katotohanan, makikita rin sa talatang 12, nang tanungin kung gaano katagal ang bayan ng Diyos at ang makalangit na sanktuaryo ay mawawalang bahala, ano ang tugon ng langit? Pastor? Ayan mga kapatid, kasi po yung tanong po kasi is about persecution. I-exercise po ng Papa, exercise po ng ikaapat na kaharian ang kanya pong power to persecute. Okay, sa mga early Christians at mga early believers po ng Panginoon. So they cried out, "How long, O Lord?" So yun po yung kanila pong cry. And by the way, that was a prophecy in the book of Isaiah, of course. And then ang kanila pong ang reply po ng Panginoon mga kapatid ay nasa Daniel chapter 8 verse 14. However, meron pong nagkamali sa interpretation. Tama ang calculation pero mali ang interpretation. Later on, sa ating po pag-aaral, malalaman niyo po bakit ko po nasabi yung tama ang interpretation, something happened on that very day. However, mali po yung pong interpretation. Okay, bakit? Ganito po ang binabanggit mga kapatid sa Daniel chapter 8 verse 14. Pakinggan niyo po ito. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Again, after daw po ng 2,300 days, or let me emphasize once again, para po atin pong maalala po muli, okay? Let me introduce once again. Ang days at ang years ay parehas po. Kung propesya po ang pag-aaralan po sa Biblia. Okay po tayo doon. Okay, so ang verse 14 in Daniel chapter 8 nagsasabi po na 2,300 days and 2,300 years. Kumbaga matapos daw po yun pong persecution. Yun po tugon ng langit mga kapatid. However, meron pong iilan na nagsabi na para ito ay pagpapalit ng Panginoon pero hindi po pala yun. Listen to this. Heaven's reply was that the sanctuary in heaven would be cleansed after 2,300 prophetic days.
which is 2,300 literal years. Remember, okay? Pakinggan niyo po ito. In Bible prophecy, there is a day for a year principle. And po, nasulat po sa Ezekiel 4 verse 6. We have already learned that the cleansing of the earthly sanctuary took place on the Day of Atonement in ancient Israel. Okay? Did you remember our previous topic po mga kapatid about the sanctuary, the cleansing of the sanctuary or the Yom Kippur na tinatawag po sa panahon po ng mga Hudyo sa ilang? Okay? May kinalaman din po ito mga kapatid. Okay? So, nagko-connect na po lahat. Diba? On that day, God's people were clearly identified as His, and the record for their sin was removed. Those who clung to sin were cut off forever from Israel. Thus, the camp was cleansed from sin. Here, heaven was assuring Daniel that sin and the little horn power would not continue to prosper, control the world, and persecute God's people endlessly. Instead, in 2,300 years, God would step in with the heavenly day of atonement or judgment. So ano po ibig sabihin mga kapatid? Ang Panginoon po natin, let me repeat and let me remind and paalalahan po kayo mga kapatid sa ating pong topic about sanctuary. Ang ating pong Panginoon po ngayon, nasa most holy place because after 1844, nung siya po nasa holy place, nag-transpire po siya dito sa most holy place at siya po nagpapatuloy hanggang ngayon sa kanyang ministeryo bilang high priest. Siya po atin pong heavenly high priest, mga minamahal na mga kapatid. Okay po? So, I believe, okay po tayo doon mga kapatid. Okay? So, ano po ibig sabihin po nito? Instead, in 2,300 years, God will step in. Tapos, sabi niya po dito, thus the universe will be cleansed from sin. The wrong against God's people will at long last be right. So mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay nagmisteryo po once again doon po sa most holy place on behalf of humanity. Yung cleansing po na binabanggit po sa verse 14 mga kapatid is not the second coming, kundi yun pong paglilinis doon po sa heavenly sanctuary na katulad po ng nire-represent po sa earthly sanctuary noon pong panahon po ni Moses as instructed by God. Salamat po, Pastor. Para sa ikalimang tanong, anong apurahang punto ang paulit-ulit na idinidiin ng Anghel Gabriel? Pastor? Ayan mga kapatid. So atin pong basahin. Verse 17. To answer this question, verse 17. Still, we are in the book of Daniel chapter 8. Okay? Sa gayon lumapit siya sa kinatatayuan ko. At nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, palastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay iukol sa panahon ng kawakasan. Verse 19, at kaniyang sinabi, narito, aking ipaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Verse 26 po mga kapatid, let's jump. Verse 26, at ang pangitain sa mga hapon at mga umaga na nasaysay ay tunay. Ngunit ilihim mo ang pangitain sapagkat ukol sa maraming araw na darating. So, what's the point of Angel Gabriel here, mga kapatid? Bakit pinaulit-ulit po yun pong na idiniin ni Gabriel yun pong pagpapahayag niya po sa propesiyang ito? Okay? Here's the answer. Gabriel asserted that the 2,300-year vision involved events in the end time which began in 1798. The angel, as we learned, dun po sa Sunday number 15, yun pong pagkahuli po ng Pope. Okay? Yung pong pagkatapos noon pong tinatawag na 1,260 years na sila na pinipersecute po yun pong mga Kristiyano, yung mga tagasunod po ng Panginoon Diyos. Okay? So the angel wanted us to understand that the 2,300-year prophecy is a message that applies primarily to all of us who are living at the end of Earth's history. It has a special meaning for us today. Ano po ang kanya pong special meaning po mga kapatid? Let me introduce to you and let me
expound to you. Kasi po, yun pong pagtatapos ng 2,300 years na principle po na prophetic, ito po may kinalaman po sa tipong kapanahunan kasi po nagsisimula at nagsimula, nagpapatuloy na po yung tinatawag na pre-advent judgment. Okay? Prior to the advent of our Lord Savior Jesus Christ for the second time, there is what we call a happening of a judgment. Every day, meron pong paghatol, paghukom na ginagawa ng Diyos. So, need po natin, need ko po, need nyo po, need natin pong lahat na magkaroon ng isang sincere na pagsunod sa kalooban ng Panginoon because the judgment, as I speak, is ongoing. Okay? So, mga kapatid, listen to this. After Daniel's vision of chapter 8, the angel Gabriel came and began explaining the vision to him. When Gabriel reached the point of the 2,300 days, Daniel collapsed and was ill for some time. He regained his strength and resumed doing the king's business, but was much concerned regarding the unexplained portion of the vision, the 2,300 days, of course. Daniel prayed earnestly to his people, the Jews who were in captivity in Medo-Persia. He confessed his sin and pleaded with God to forgive his people. Daniel chapter 9 begins with the prophet's earnest prayer of confession and appeal to God. So, please, mga kapatid, before we go forward, maaari niyo pong basahin yung pong Daniel chapter 9. Kasi yung pong Daniel chapter 9, ang kabuuan po yun, mga kapatid, ay yun pong prayer po ni Daniel on behalf of the Jewish race na sila po ay nasa captivity po ng Medo-Persia. Salamat po, Pastor, sa ika-6 na tanong. Habang nagdarasal si Daniel, sino ang humipo sa kanya at anong mensahe ang ibinigay niya? Makikita ito sa Daniel chapter 9 verses 21 to 23. Pastor? So mga kapatid, nais ko pong basahin po sa inyo ang Daniel chapter 9 verse 21 to 23. Ito pong binabanggit po sa part ng prayer po ni Daniel. So if you read the whole chapter, that was a prayer of Daniel on behalf of Jewish people again. Okay po? Oo, samantalang ako ay nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon at kaniya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong minahal kaya't gunitain mo ang bagay at nuwain mo ang pangitain. So mga kapatid, the angel Gabriel was the one who touched, okay po, was the one who touched Daniel. So angel Gabriel touched him and stated he had come to explain the rest of the vision described in Daniel chapter 8. Okay po, so Daniel prayed that God would help him understand God's message given by Gabriel. So mga kapatid, ang Panginoong Diyos po ay willing na si Daniel po ay sagutin niya si Daniel sa kanya po mga prayer, and so God through Gabriel ay nagministeryo po kay Daniel. Salamat po, Pastor. Para sa ika-7 tanong, ilan sa 2,300 years ang ipinasya o ilalaan sa mga tao ni Daniel at mga Hudyo at ang kanilang capital city ng Jerusalem? Makikita ito sa Daniel chapter 9 verse 24. Pastor? And the answer is verse 24 mga kapatid. Ilan pong taon? Okay? So, a portion of the 2,300 years, ito po ang sagot sa verse 24 mga kapatid, 71 linggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So mga kapatid, 70 weeks
Okay po? 70 weeks were determined. So yun pong 70 weeks na yun mga kapatid, not literal weeks again, pero tinimes po yun sa 7, of course, in every week there are 7 days. So 70 times 7 is 490. So all in all mga kapatid, ang ibig sabihin po nun, 490 years. Okay? God's people would be soon returning from captivity in Medo Persia, and God would allot 490 years from the 2,300 years to His chosen people as another opportunity to repent and serve Him. Mamaya mga kapatid, mas lalo ko pang expand po ito. So ang Panginoon ay meron pong binabanggit na 490 years. And later on, akin po yan explain. Salamat po, Pastor. Para sa ikawalong tanong, anong pangyayari at petsa ang magiging marka ng simula ng 2,300 years at 490 years na mga hula na makikita sa Daniel chapter 9 verse 25? Pastor? Ayan. So ngayon mga kapatid, let me expand it. Okay? Verse 25. Iyo nga trastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran ng prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Okay? Ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Simple lang po. Okay? Listen to this. So, the starting event of this 2,300 years na principle po mga kapatid or ng prophecy ay yun pong decree na binaba po ni King Artaxerxes na ino-authorize or pinapahintulan po ang anak ng Panginoon na binihag mula po sa Babylonia hanggang doon po sa Medo Persia na sila po'y manumbalik doon po sa Jerusalem na kanila talagang lugar. Okay, ito po yung history mga kapatid. At hindi lang po muli silang bumalik, kundi i-rebuild ang kanila pong city. Lalong higit po, i-rebuild ang Jerusalem. Mababasa niyo po ang kwentong ito mga kapatid sa aklat po ni Ezra, chapter 7. Ito po yung na-issue noon pong 457 BC. So therefore, the starting point or event sa 2,300 years ay yun pong 457 BC or before Christian era, BCE yung iba, BC before Christ. Ito po mga kapatid ang starting point ng 2,300 years na prophecy. Okay po, yun pong decree ni Artaxerxes na muling, okay, sige, mag-rebuild kayo ng inyong nation once again. That was the starting point of the 2,300 years prophecy. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natututunan. Ibabalik ko pong muli kay Pastor para sa closing remarks at panalangin. Friends, ladies and gentlemen, this is just a part 1 ng ating pong pag-aaral po ngayon. The bigger picture ng ating pong pag-aaral ng topic na ito ay nasa part 2 po, I believe. At sapagkat doon po natin mas lalong makikita, and by the way, mapapakita po ito habang nire-record po namin or habang kami po ay nagpapahayag po nito, yung mga picture about po doon. Again, mga kapatid, this is not just about dates. This is not just about a prophecy to be fulfilled, but this is about the truthfulness of the Word of God. When the Bible and the Word of God says that it will happen, it really happened. When the date of the Bible was told and nangyari po talaga mga kapatid, so we can trust fully the Word of God. And if the Bible told us that Jesus will come back very, very soon, so believe that mga kapatid. Siguro naman, inyo po ito napapansin na sa inyo pong kapaligiran. Everything happens na po talaga mga kapatid. Ang mga prophecy na po fulfilled na po, it simply means ang Panginoon po, ang ating pong tagapagligtas na si Jesus, ay malapit nang dumating. So again, I invite you sa ating pong part 2 mga kapatid. Kita-kits po tayo ulit sapagkat naroon po ang bigger picture na ating pong pag-aaral po sa lesson number 19 na ito. Let me pray for you. Father in heaven, Lord, thank you sa aming pong topic po ngayon.
Nawain niyo po kaming samahan habang may pinagpapatuloy sa pag-aaral po niyo ng salita. Lord, send us your Holy Spirit na patuloy namin mamahalin ang pag-aaral po ng inyong salita. Bless each one of us. Langit po ang mga sa pag-aaral po na ito. Ito pa may din lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat din po sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makakilala sa Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong at gusto nyo rin pong mag-share ng mga experience ninyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, pakicomment nyo rin po para maisama natin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!